Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Okay, happy morning po sa iyo, Miss Juby de Guzman, at sa ating butihing congressman dyan, si Kong Samuel Pagdilaw. Happy morning po. Yes, sis, siya po ay anti-crime and terrorism through community involvement and support ng Okay. ACT.CIS party list. Yan po yung tinatawag natin ACT-CIS. Mm-mm. At narito po ako ngayon sa kanyang opisina. Actually, surpresa po ito, hindi po niya inaasahan. Saan Pero po ang alam mo, opisina ni Kong ngayon? dito po sa Congress kami ngayon. Nasa Congress siya ngayon. So, hindi pala absent Opo. si Kong. Ay, grabe. Alam mo ba, ayon sa aking pagtanungan, ito pa lang si Congressman Pagdilaw ay napakaagang pumasok. Okay. So, para daw laging excited. Excited magtrabaho. Kasi, alam mo, hindi rin niya inaasahan na ang dami niyang mga bisita kasi. At gusto niya na lahat ng oras ng pagdating niya dito sa opisina ay nakangiti. Siyempre, happy morning tayo. Di ba, sis? Opo, happy morning po. At dapat talaga, Okay. at saka yung ating kinakausap or ating pinakikilala sa ating mga kababayan, yung talaga mga positibo, yung mga magagaling, yung pwedeng huwaran. Ultimo yung mga... Sis, actually, no, personally, nung isang araw ko lang nakita si General Pagdilaw na nakausap ko siya one-on-one dahil noong una, nung siya po ay nasa kanyang dating posisyon pa, siya po ay sa Krami ko siya nakilala, no? Hindi ko po siya nakakausap, hindi ako makalapit sa kanya dahil napaka-limitado ng kanyang oras dahil sa dami rin ang ginagawa niya marahil. Pero this time, natuwa naman po ako. Alam mo ba, nagulat ako, ito palang ngayong araw na to, alam mo naman tayo, hindi naman tayo masyadong mahilig sa politiko, no, actually, dahil di tayo lumalapit sa kanila. But then, natuwa ako kay Congressman kasi recess ang Congress ngayon, di ba? Alam mo naman yan. Opo. At usually kasi kapag recess ang Congress, wala kang mahagilap sa congressman dito. Pero siya, at talagang kinakarir niya kanyang sitwasyon dahil siguro ito na yung maganda pagkakataon na makausap natin si Congressman. Dahil actually, Rotarian kasi ako, sis, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama sa grupo nila last time nung pinagdiwang ang 75th Golden Jubilee ng Quezon City. Okay? Okay. Okay, andito si General Pagdilaw. Sir, magandang umaga po. Happy morning! Happy morning sa iyo, Juby, at gano'n din kay Susan. At syempre sa mga tagapakinig na yung programa. Happy morning! Opo, si Miss Horizon Chaser po ito, sir. Right. Wow! Mr. Horizon Chaser, ano ibig sabihin niya? I-search nyo na lang. Naiintriga ako. I-google nyo na lang ako, sir. Oo. Medyo magkahawig lang naman. Magkahawig lang tayo, di ba? Sige, sir. Maaari po ba namin malaman kung ano po yung mga pinagkakaabalahanan nyo po ngayon? Well, una, bilang isang kongresista, siyempre ang paggawa sa pagsulong ng mga panukalang batas na makakatulong lalong-lalo na sa pagsulong ng aming advokasya sa ACT-CIS party list. No? Opo. Yung ACT-CIS, nabanggit kanina ni Julie, it stands for Anti-Crime and Terrorism through Community Involvement and Support. Opo. So, pagpapalaganap ng isang tahimik at maayos na pamayanan sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon at pakikipaglahok ng ating mga community members. Opo. So, ano ba yung mga panukalang batas para maingganyo natin ang ating mga mamamayan at tumulong? Una, yung pagbibigay sa kanila ng insentibo, encouragement, para lalo silang tumugon sa pangangailangan ng panahon na ang ating mga community members ay dapat tumulong. Hindi lamang po maghintay na lang na kung ano ang
o maidala sa pulis kung talagang meron daw ginagawang paglabag sa ating batas. So yung mga pinagkakabala natin, yung pagsulong po ng mga panukalang batas na magbibigay ng higit pang incentive sa ating mamamayan. At to address yung sinasabi ko, what is it for me? Ano ba yung para sa akin? Makapadala ako. And the other reason, bakit yung ating mamamayan hindi gasinong tumutulong ay yung factor ng takot o fear. Tama po. Baka weltahan tayo nito. Diba? So, isinutulong rin natin dito na yung mas maganda pang witness protection program na talaga magbibigay ng protection dun sa mga mamamayan natin na tatayong testigo o yung tutulong para lalong tubibay ang kaso laban dito sa mga masasamang doon. Opo, Jen, kasi itong mga nakaraang mga issue lang, yung mga malalaki, like yung kay Benson Evangelista case, yung kay Boy Evangelista. Ako po yung unang media sir na tumulong sa paghanap or nag-report na nawawala pa lang yung anak. Kaya lang, medyo nasira yata ang mga kapulisan doon or iba pa pong mga nasa batas, dahil nga po yung suspect na nga ay nakawala pa or napatay pa pala, hindi nakawala si Bading, napatay pa na nasa loob. Kaya medyo na ang ating mga kababayan na talaga mga bang safe, di ba, kapag maging witness ang isa sa mga kababayan natin. Kaya maganda rin po pala. Opo. Oo, bigla ako natakot sa mga tinuran mo eh. Hindi, kasi maganda to kay Jen Pagdilaw dahil mabura na yung agam-agam. Pero sis, alam mo, yung happy morning ko kasi, gusto kong matutukan natin yung, alam mo kung bakit ako interesado kay Congressman Pagdilaw. Actually, nag-retire na siya kaya hindi na siya muna general, congressman na siya ngayon sis. Kaya nga maganda yung advocacy na yan, para mabura sis yung mga nakaraan na mga anumang agam-agam natin mga kababayan tungkol doon sa mga issue dati na sis, alam mo, hindi nabigyan ng magandang protection. Oo, sis, kaya ayaw ko nang maalala kasi yan. Alam mo, medyo nakakalungkot nga kasi yung effort mo na pinaghirapan mo ay medyo, alam ko naman yung paghihirap mo dyan. Kaya alam, baka malaman pa nito. Hindi, mabuti na lang si Jen, nandiyan na. Nandiyan na si Jen. Marami ka pa isumbong eh. Hindi, okay na yan si Kong. Kasi maganda yung advocacy niya, si Kong. Malaking bagay talaga yan kasi iba na ang panahon natin ngayon. Correct. Alam mo, may pagbabago. Mula nang nabago ngayon, ito na, take note. Mula nang nabago ngayon ang pamunuan ng mga pulis, no? Masama daw yung kapulisan kasi parang ayaw ng ating ilang mga eksperto, doon natin tawagin kapulisan. Ang mga pulis natin, no? Medyo kabaliktaran ng mga dating nangyari. Ngayon naman, puro parang nawawala na. Ito, isa na ang mga masasamang loob. Kasi kanina umaga ay mga ilan yung mga nahuli na mga hold-upper na kung saan ay, alam mo, ito nakikita ako sis, no? Okay. Minsan kasi may media mileage din kasi yan eh. Ang natututukan kasi puro hindi magandang nagagawa ng pulis. Hindi natin natututukan minsan yung mga totoong accomplishment sa Manila. Kasi actually, Chris, wala akong kilalang pulis, wala akong kaibigang pulis, pero na nakita ko, marami ang halos magbuwis ng buhay na pulis. Pero bakit tila yata parang hindi sila napapansin? Paano naman yung mga pulis na napapatay? Parang katulad din yan sa atin ng mga media, di ba? Maraming tapat na media, maraming media rin na hindi nasusuhulan at ginagampanan ng tungkulin. So, ganun din sa kapulisan. Kaya nga, mabuti na lang na itatag natin itong happy morning mga katulad ni Kong Pagdilaw na dapat lang na mabura na sa kaisipan ng mga kababayan natin na hindi lahat ng mga kapulisan. Sis, under si General Pagdilaw, Congressman Pagdilaw ng ACT-CIS, ito kasi party list, no, na kung saan ay siya nga po yung namumuno at gusto natin siguro maging bahagi rin tayo dito. Sabi ko nga kay sir, pwede naman tayo magpamiyembro dito. Opo. Okay, andito si General para ma-highlight niya. Hindi, meron siyang explain. So kung naman dito sa kanyang ginagawa bilang isang governor ng District 3780, bilang isang Rotary International Governor. Narito si sir. Sige po, sir. Thank you. Sa happy tayo. Happy na tayo. Okay. Okay.
balik tayo sa katanungan, anong pinagkakabalan ko? Bukod sa pagiging congressman, Opo. yun nga, susulong, yung patukalang batas, mabalik na tayo bago tayo lumipat sa ginagawa natin. Ang isa rin sa ginagawa natin is to empower yung ating pong law enforcement. Yun nga, maraming mga balita tungkol sa at mga puro-puro tungkol sa Philippine National Police. Ano po, nangyayari ngayon, tumataas ang krimen. So ngayon, isa sa mga isinusulong natin dito ay yung modernization at saka reorganization ng Philippine National Police. Para lalo silang ma-empower, mabigyan po sila ng mga kagamitan, mga sistema na magpapalit or papalit sa mga hindi nagiging epektibong mga system, para lalong mas maganda ang ma-deliver ng police service sa ating mamamayan. So, ngayon, kamukha nung disiplina, that's another issue. So, ano ba ang mga disciplinary mechanism para sa kanila? So, kinakailangang baguhin rin yan para yung mga pulis na nasa sampot sa mga tuwet ay maparusahan talaga. At yung maparusahan without, of course, sacrificing yung due process. Pero ang kinakailangan talaga, mabigyan ng leksyon kung gumagawa ng kasalanan. So, sa pamagitan ng isang maayos at mabisang sistema ng disciplinary mechanism. So, yun yung ginagawa pa rin natin yan. Among many others na isinusulong natin sa Kongreso. Ngayon, nabanggit ko rin Joby kasi nakita kami kahapon o ng isang araw, doon naman sa isang malawakang medical mission dito po sa lungsod ng Quezon City. Sapagkat Quezon City is celebrating or has celebrated its 75th Diamond Jubilee. Ako rin po ang tumatayong leader ng Rotary District dito sa Quezon City. Ang tawag po sa pinakamataas na leader, pinuno ng Rotary sa isang Rotary District. Tatlo lamang po ang distrito sa buong Pilipinas at isa po ang District 3780. Bukod tangi po, City District po sa buong Rotary World. Ako po ang tinatawag na District Governor. So ako po yung leader. Kaya po, nakipagtulungan po tayo at kabilang po tayo sa sumusuporta sa Quezon City dun po sa pagdiwang ng 75th Diamond Jubilee. At kasama po lahat ng 102 clubs sa ating dito po sa Quezon City nag-participate po sa isang malawakang medical mission na kung saan po thousands of indigent citizens, community members ay nabigyan po ng kaukulang medical assistance. So, inikot nga po natin yung lahat po ng districts na kung saan po nandoon yung ating mga medical treatment zones. Doon po nung Sabado at Linggo po. So, nakakatuwa naman po sapagkat sa pamagitan nga po ng Rotary ay naipapahatid po natin yung mga serbisyo sa ating mga bayan. Ang tawag po ng serbisyo na ibibigay, pinagkakaloob ng Rotary Service Above Self. Ito po yung tulong na hindi po na-expect anything in return. But only the joy of seeing people who are being served by Rotarians happy because nabibigyan po sila ng medical assistance, livelihood assistance, at kung ano pa pong mga blessings na nanggagaling po sa ating mga Rotarian. So, ang pinaka-flagship project po na isinutulong namin sa Quezon City, yung pong End TB, tuberculosis po, sapagkat ginawa po rin natin yan in partnership with the city government na isang citywide program para yung pong mga kabataan na may sakit po na TB ay magamot. So it's a 6 months continuous treatment, kapag ganun po ang treatment ng TB. So sa pagkikipagtulungan po ng
ng ating pong mga Rotary clubs at yung mga daycare centers ng Quezon City, nakikipag po kami, no? Tulungan. So, screening kung sino po yung lalabas na mayroong sakit, and then after screen po sila na mayroon po silang sakit ng TB, yung pong treatment po ang so kaagapay rin po natin dito, no, yung po sa city government, yung pong